Nandito tayo ngayon sa Cordillera Mountains at ito ang Bumodok Falls o mas kilala sa tawag na The Big Falls. Ito ay tiyak na mas malaki sa Bokong Falls at isa sa pinakasikat na waterfalls dito sa Sagada. May taas itong 200 feet at tiyak na mamamangha ka sa ganda ng mga rock formations na nakapalibot dito. Matatagpuan ito sa northern part ng Sagada at para makarating ka rito, kailangan mong maglakad ng halos 1 oras o higit pa para marating mo ang napakagandang destinasyon na ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Dito tayo ngayon sa Sagada proper at Sagada Town Hall. Magpaparegister muna tayo para sa tourism. Ayan. Kuya, anong gagawin natin? Anong gagawin natin dito kaya? Ha? Tourism, magpaparegister. Okay. Then mag-choose tayo ng mga place na pwede natin. Okay, dito tayo sa tourism office. Bago makapunta sa lugar ay kailangan muna namin magpa-register sa tourism office para ma-secure namin ang tourist permit. Ay, ito, pili tayo mapas, pipili tayo. Pupunta tayo. Explain din nila yung mga tours. Sabay-sabay na ba kami? O isa-isa? Isa lang, para hindi kayo magpila lahat. Okay. Nagpa-register muna kami sa tourism office at pagkatapos nito ay rekta biyahe na kami papuntang destinasyon. Mabuti na sigurado, baka maligaw tayo. Pagdating namin sa lugar ay kinausap muna kami ng tour guide kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin habang nasa trail. So, i-secure mo na yung tungkol bubble. And, manage din yung ating mga natin para hindi pa at kahit pero pwede naman po kayong mag-secure on our way down. Alam po. Isa ko, cheers muna! Oh! Woo! Ahu! Punta tayo sa Bangaan Tribe habang tinetrek natin yung ito mapakita ko sa inyo guys ito ayan ayan yung trek natin mahaba-haba pa tayo okay. Sa umpisa mukhang madali ang dadaanan dahil halos pababa ang buong ruta. Pero dito ka din dadaan pabalik at tsak na hindi mo ito magugustuhan. Sa umpisa, hindi naman kami nahirapan sa pagbaba dahil sa mga ginawang hagdan ng mga lokal na naninirahan dito.
Mula dito sa kinatatayuan namin ay tanaw mo na ang ganda ng lugar at mga kabahayan ng mga lokal na naninirahan dito. Gawin nila rito. So guys, ayan. Bago ka makalabas, mag-upay ka 50 pesos. Ubaya. Yung dati kasi tawag din nila doon, yung gate. So hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin niya. So, pero, May yung explanation. pesos ginagawa May access fee kasi yun. Okay. Kasi private property to. Yes, it's Ah, for okay. the maintenance of the pathways going to Bumod of Falls. Okay, guys, so alam nyo na kung ano tawag. Ang tawag dyan ay toll gate. Okay. Bakit tinawag na say? Hindi. Yes, tinawag kong siya siyang secret area kasi pag may ginagawa pong, pag may nakukulog na bato dyan, may ginagawa pong ritual. Okay. Okay. Ang rituals na yan is for protection po ng mga dumadaan. Okay. And din pasasalamat po sa auntie na spirit na nandito kasi mula pa noon wala pang mga natatama ang mga tao sa baba at mga dumadaan. Okay. Yan. Tapos pakita mo yung inumin mo. Napaka-peaceful ng lugar na ito bukod sa walang polusyon sa hangin, sa tubig, malayo ka pa sa ingay ng syudad. Sa baba ng matatarik ng bundok na ito ay may maliit na komunidad ng ating mga kababayan. Ito ang Barangay Pidilisan. May mga banyo dito at mga tindahan na nagbebenta ng mga pagkain at inumin. Nag-o-offer din sila ng mga pansamantalang lilim at kung minsan, makakakwentuhan mo pa tungkol sa mga bagay na na-experience mo sa unang kalahati ng trail. Guys, nandito na tayo sa second station, ang Pidlisan Rice Terraces. Papakita ko lang sa inyo yung overlooking ng buong village. Ganyan. Woo! Ganda. Ganda ng nature. Doon tayo dadaan. At mula punta yung rice terraces. Planting season dito is January, February, and March. So makaka-harvest na in July, August. One time lang po in a year yung pag-plant dito ng palay. Pinagpatuloy pa namin ang paglalakad at paglalakad hanggang sa makaramdam na kami ng pagod. Pero araw-araw mo yan, ilaba. Ano malutong yan? Gasma. Opo. Kaya pang easy kami. Nakakapagod? Oo, but none of it mattered. It was the kind of exhausting that still kept us going dahil alam namin na isang paraiso ang naghihintay sa amin sa dulo ng trail. Pagkatapos na mahigit isang oras na paglalakad ay narating na namin ang Bumod of Falls. At dito, mamamangha ka sa ganda ng kalikasan. Pagkatapos ng mahigit na isang oras na paglalakad sa trail, may dalawang bagay ako natutunan. Una, ang paglalakbay sa ganitong uri ng lugar ay maaaring maging isang challenging and rewarding experience, allowing you to push your physical and mental limits. At pangalawa, ang paglalakbay sa nakamamanghang tanawin at kalikasan na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat nating ma-appreciate ang ganda ng kalikasan na kusang sinalansan ng panahon. Isa itong paalala na dapat nating pahalagahan ang ating mga natitirang likas na yaman at ang kahalagahan ng pagprotekta nito ay para sa mga susunod na henerasyon. Get you one way
or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna